Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Ayan, so welcome po sa gawain ng ating Panginoon. Amen. So sige po, yung mga kapatid natin na wala pa, so bigyan natin sila ng konting space dyan. So pwede po tayo maki-forward. Amen. Praise the Lord. Praise God. Amen. Sige nga po, batiin muna natin ang ating mga katabi. Sabihin natin, welcome! Good morning! Ayan, so tayo po ay ngumiti sa bawat isa at i-welcome natin ang presensya ng bawat isa at ang presensya syempre ng ating Panginoon. So, praise the Lord! Mga kapatid, tayo ngayon ay maghanda na para tayo ay humarap sa presensya ng ating Diyos. So manalangin muna po tayo. Hallelujah. Yes, O God, purihin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. O Lord God, pinupuri, sinasamba, niluwalhati ka namin, Panginoon. Itinataas ka namin, O God, Lord, sa lugar na ito, Father God. Be exalted, Lord. Be magnified, be glorified, Lord God. Hallelujah, hallelujah. We worship you in spirit and in truth, Lord. Panginoon, kami nagpapalinis, Panginoon, sa aming mga karumihan. Forgive us, O God, sa aming mga kasalanan, O God, na nagawa sa isip, sa salita, sa gawa, O God. Lord, truly, Father God, Lord, Ikaw lamang, Panginoon, O God, ang dapat maitaas, Panginoon, mabigyan ng parangal, Panginoon, sa mga oras na ito, Father God, sa lahat ng panahon, sapagkat Ikaw po, Diyos, ang aming Diyos, tagapagligtas ng aming mga kaluluwa, O God. Thank you, Lord, because in you, Father God, we have salvation. Because in your name, Lord Jesus, we have eternal life, O God. And we're so grateful, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo, o sa lahat ng ginawa mo, Panginoon, doon sa krus, Panginoon, upang kami matubos, Panginoon, O God. As we remember, O God, in this Lenten season, Father God, Lord, we remember how you sacrificed, have you given your life for us, Panginoon, upang kami maligtas. Kaya po, Panginoon, O God, ang may babalik po namin, Panginoon, O God, ay ang papuri at pagsamba, Panginoon, O God, na sa iyo lamang nararapat. O God, hallelujah, Lord Jesus. Be exalted, O Lord. Be magnified, O God, Lord, hallelujah. At patuloy, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, ay ihanda mo, Panginoon, O God, sa pagharap namin sa iyong banal na presensya. Lord, we invite you, Holy Spirit, O God, in our midst, O God. Ikaw po, Panginoon, O God, ang patuloy na mag-move, gumalaw, Panginoon. O God, stir our hearts, Lord God, and accept our worship, Lord Jesus. Salamat po, Ama. Hallelujah. We glorify you, Father. We magnify you, Lord Jesus. We glorify you, Holy Spirit. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ngayon ay magpapabay sa presensya ng Panginoon at ang kagalakan natin at kalakasan ng ating physical na katawan, ating spirito, ay nanggaling yan lahat sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sige po, tayo po lahat ay malayong sumigat, malayong gumalaw para sa ating Panginoon. Amen. Presensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, ay kaya-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba, magpupuri sa'yo. Pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbababa sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang, makapiling ka lang. Yes, Jesus. Hallelujah. Jesus, purihin ka, Panginoon.
Let's declare. Kagalakan ko, Diyos, ay ikaw. Amen. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba, magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang. Makapiling ka lang, ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang. Makapiling ka lang, ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Amen! Hallelujah! Ngayon, Panginoon, patuloy na sumamba sa ating Diyos. Huwag tayong mapipigil sa panahon. Laging magbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang. Makapiling ka lang, ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang. Makapiling ka lang. Amen! Yes, Lord! Maraming salamat, Panginoon, O God, na kahit ano pang panahon, umulan, umaraw, mainit, malamig. Lord, hindi magbabago, Panginoon, ang iyong pagka-Diyos. Kaya patuloy ka lang namin sasambahin, Panginoon, ano man ang sitwasyon ng aming buhay, Panginoon. Dumaan man ang bawat isa sa mga pagsubok, Panginoon, mananatili kang Diyos na tumutulong sa amin. Sapagkat sabi mo nga po sa iyong pangako, Lord God, in Philippians chapter 4, verse 13, Lord God, na ang kalakasan namin, Panginoon, ay nagmumula lamang sa iyo. Ang lahat ng ito ay magagawa namin sa pamamagitan ng lakas na kaloob mo, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord God, sa lakas, Panginoon, na pinagkakalob mo sa bawat isa. Hindi po namin magagawa na magtagumpay sa mga problema, na magtagumpay sa buhay na ito kung wala ka, Father God. We need you, Lord God. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw, Panginoon, O God, na magtatanggol sa amin. Thank you, Lord God. Hallelujah. At walang imposible sa ating Panginoon, ano man ang ating sitwasyon. Amen. Walang imposible sa ating Diyos. Sa Kanya lamang tayo dapat magtiwala. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa'yo, lahat ay magagawa. Lahat makakaya. Kalakasan ko'y ikaw. Walang imposible sa'yo aking nakita. Ilay mong pag-asa, ako ay nagtitiwala. Walang imposible. Yes, Jesus! Hindi tayo aasa sa nakikita, amen? Believe by faith and not by sight, amen? Hindi aasa sa nakikita.
asa sa nadarama. Ikaw lang ang lagi kong kasama. Alam ko na lahat makakaya. Yes, Lord! Sa'yo lahat ay magagawa. Lahat ang kakaya. Kalakasan ko'y ikaw. Walang imposible. Sa'yo aking nakita. Taglay mong pag-asa. Ako ay nagtitiwala. Walang imposible. Woo! Yes, Jesus! Pananatiling walang imposible sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Hindi kami aasa sa nakikita. Di aasa sa nakikita. Amen. Di aasa sa nadarama. Ikaw lang ang lagi kong kasama. Alam ko na lahat ay makakaya. Let's declare! Hallelujah! Sa'yo lahat ay magagawa. Lahat ang kakaya. Kalakasan ko'y ikaw. Walang imposible. Sa'yo aking nakita. Taglay mong pag-asa. Ako ay nagtitiwala. Walang imposible. Woo! Yes, Jesus! Sa'yo lamang kami, Panginoon, titingin, O God. Hallelujah! Sa'yo lamang, Panginoon, ang aming pagtitiwala. Yes, Jesus! Kay Jesus, kay Jesus. Kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus. Kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus. Kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus. Hallelujah! Kay Jesus ang tiwala ko. Sabihin natin! Kay Jesus, kay Jesus. Kay Jesus ang tiwala ko. Sa'yo lahat ay magagawa. Lahat makakaya. Kalakasan ko'y ikaw. Walang imposible. Sa'yo aking nakita. Taglay mong pag-asa. Ako ay nagtitiwala. Walang imposible. Sa'yo lahat ay magagawa. Lahat makakaya. Kalakasan ko'y ikaw. Walang imposible. Sa'yo aking nakita. Taglay mong pag-asa. Ako ay nagtitiwala. Walang imposible. Kay Jesus, kay Jesus. Amen! Kay Jesus, kay Jesus. Wala Yes, ko. Lord! Sa'yo lamang, Panginoong kay Jesus, Jesus. ang aming pagtitiwala. Kay Jesus ang tiwala ko. Hallelujah. Kay Jesus, kay Jesus. Kay Jesus ang tiwala ko. Yes, Lord! Hallelujah! Sa'yo lamang, Hallelujah. Panginoon. Sa'yo lamang at wala nang iba. Oh God, dahil walang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Ama upang kami ay maligtas. Ang pangalang Jesus lamang. At ang sino mong pangalan na itinataas ng mga tao, Lord God, na ibang pangalan ay hindi Diyos. Ikaw lamang, Lord God. Hallelujah. So patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon. Alalahanin natin ang lahat ng ginawa niya para sa atin.
Hallelujah. Patuloy niya tayong inililigtas. Until now, He is our Savior. Until He return. And our salvation will be completed kapag siya ay dumating na. Amen. So praise the Lord. We praise you, Lord. Salamat, Panginoon. Yes, oh God. Patuloy ka namin sinasambaw, God. We adore you. We worship you. Higit kapangyarihan, higit sa mga hari, sa buong kalikasan at lahat ng narikha, lahat ng isipan, talino ng mundo, ikaw ay naluklok bago ito. Lahat ng kaharian at mga trono, lahat ng kaalaman at gawin sa mundong ito, lahat ng pag-aari, kayamanan ng tao, walang sukat ang sasapat sa'yo. Pinako siya at pinagkalulong, nabuhay ka para sa aming mamatay, parang rosas siya'y tinurong, inangkin at nagtagumpay, Yeshua. Higit kapangyarihan, higit sa mga hari, sa buong kalikasan at lahat ng nalikha, lahat ng isipan, talino ng mundo, ikaw ay naluklok bago ito. Lahat ng kaharian at mga trono, lahat ng kaalaman at gawin sa mundong ito, lahat ng pag
Yeshua, inangkin niya at nagtagumpay. Yeshua, inangkin niya at nagtagumpay. Yeshua. Noon pa man ang salita mo, Kaisa ang ating Diyos. ang iyong kubling kalwalhatian, sa iyo Kristo ay nahayag. sabihin natin, noon pa man ang salita mo, Kaisa ang ating Diyos. Ang iyong kubling kalwalhatian, sa iyo Kristo ay nahayag. ang pangalan na kay ganda, Ang pangalan na kay ganda, ang ngalan mo, Jesucristo. ang pangalan na kay ganda, Walang papantay pa, ang pangalan na kay ganda, ngalan ni Yeshua. Langit man, langit man ay parang kulang, Langit ay ibinaba, pag-ibig mong higit sa sala, walang walay, ang ngalan na kamangha-manghang, ngalan na kamangha-manghang, ang ngalan mo, Jesucristo. Ngalan na kamangha-manghang, wala nang papantay pa. Ngalan na kamangha-manghang, ngalan ni Yeshua. ang kamatayan, di ka napigilan, yabang ng salay tinapos mo, ang kalangit ay nagbubunying tunay, dahil muli kang nabuhay. Wala kang kaagaw, wala kang Katulad, kailan may haring tunay, sa iyong kaharian at kalwalhatian, higit sa lahat ang iyong ngalan. ang kamatayan, ang kamatayan, di ka napigilan, Amen. Ang yabang ang salay tinapos mo. Amen. Thank you, Lord. Ang Yes, Jesus. kalangitan Salamat sa tagumpay mo, Panginoon, sa krus. bubunying Hallelujah. tunay, Yes, O God, kami patuloy na magbubunyi, Panginoon. Thank you, Lord. Buhay. Wala kang kaagaw. Wala nang kaagaw.
wala kang katulad, makailan may haring tunay. Sa'yo kaharian at kalwalhatian, higit sa lahat ang iyong ngalan. Ang pangalan na kay gatas, ang pangalan na kay lakas, ang ngalan mo, Hesong Kristo. Ang pangalan na kay lakas, Sa'yo'y walang hadlang. Ang pangalan na kay lakas, ngalan ni Yeshua. Ang pangalan na kay lakas, ang pangalan na kay lakas, ang ngalan mo, Hesus Kristo. Ang pangalan na kay lakas, sa'yo'y walang hadlang. ang pangalan na kay lakas, ngalan ni Yeshua. Ang pangalan na Kay lakas, ngalan ni Yeshua. Ang pangalan na kay lakas, ngalan ni Yeshua. sa'yo lamang ang pangalan mo lamang ang aming sinasamba. Dinataas ka namin. Yes, Lord. Purihin natin ang dakilang pangalan ng Panginoong Yesus. Yes, oh God. Yes, Lord, patuloy, Panginoon, oh God. Oh God, sinasamba, pinupuri, dinadakila ka namin, Panginoon, Lord God. Kulang ang mga salita, Panginoon, ang mga awitin, Panginoon. Oh Lord God, Lord Jesus, upang ma-express po namin, Panginoon, ang iyong kadakilaan, oh God. Maraming salamat po, God. Thank you, Lord, sa iyong pagmamahal, Panginoon, oh God. At kahit kami mga kasalanan, Panginoon, pinili mo kami iligtas, oh God. Lord, sa mamagitan, Panginoon, ang pagkamatay mo sa krus, oh God. We thank you, Lord God, Lord Jesus, oh God, sa dakilang pag-ibig mo, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon, oh God. Thank you, Lord, sa iyong pagmamahal, Panginoon, sa pagliligtas mo sa bawat isa sa amin, oh God. Thank you, Lord God. Hallelujah, sa patuloy na pagbibigay mo, Panginoon, sa amin ng mga chances, oh God, Lord Jesus. Oh God, Lord, we continue, Father God, praying, Lord. Continue, Lord God, help us, Lord, to live, Lord God, according to your will, oh God, lalo na sa mga huling araw na ito, Panginoon. Oh Lord God, patuloy ka na, Panginoon, oh God, makatuon ang aming paningin sa iyo lamang, Awa. Lord God, at huwag sa mga distraction, huwag sa mga problema sa mundong ito. Hallelujah, Lord God, dahil tinapos mo na ang lahat ng ito, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo, oh God. It is finished, Lord God. We thank you, Lord God, for the salvation that you have in you, Lord God. Salamat, Panginoon. Maraming salamat, oh God. Panginoon, oh God. Thank you, Lord, for your amazing love. Thank you, Lord God, Lord, sa hindi nagmamaliw mong pag-ibig, oh God. At ito lamang, Panginoon, may ibabalik namin, Panginoon, ang wagas sa pagsamba sa iyo, Lord. At pagdakila sa iyong pangalan, Lord God. At ang aming buhay, Panginoon, oh God, we must continue to give it, Lord God, as a holy and living sacrifice before you, Lord. Have our lives, oh God, to be pleasing unto your sight, Lord. Hallelujah, Lord God. We glorify you, Lord. And we love you, we honor you, Father God in heaven. We thank you, Lord God, for everything. Thank you, Lord God, for everything you've done. Maraming salamat po, Lord God. We worship you, Lord God. We love you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen.
Praise the Lord. Amen. Hello. Hello. Amen. Isang napakalamig na umaga. Kailangan positive confession. Napakainit Pero si Lord will sustain all of us. Amen. Purihin po si Lord at magandang umaga sa ating lahat. Napakabuti niya at bigyan po natin ng palakpak si Lord. Yan. Sa umagang ito, mag-aaral tayo regarding the love of God sa ating pong mga family. Sapagkat sa ating pong mga pamilya, marami pong mga challenges, marami mga problema, na na-encounter po natin. At kung hindi po tayo hihingi ng tulong kay Lord, mawawasak ang ating pong mga pamilya. But God wants to help us. Amen. Gretchen Elaine said, "The love of a family is life's greatest blessings." Ibig sabihin, mga kapatid, mga minamahal, ang family ay nilikha ng Diyos nang sa ganon maranasan po natin ang pag-ibig ni Kristo. Amen po ba yun? At sa pamilya, of course, next to God, family, the love of a family is life's greatest blessing. Sapagkat sa pamilya, pinapadaloy ng Diyos through Christ ang mga pagpapala ng Ama sa lahat ng tao. The love, God's love in the family is one of life's greatest blessing. Makikita po natin yan sa pamilya ni Abraham through him. Dumaloy sa kanyang family ang pagpapala ng Diyos sa lahat ng pamilya at tao. In the book of Genesis, chapter 12, beginning with verse 1, ang sabi dito, the Lord said to Abram, later, yung pangalan niya, binago ng Diyos to Abraham, meaning the father of many
nations. God said to Abram, I will bless you and make your descendants into a great nation. You will become famous and be a blessing to others. And everyone on earth will be blessed because of you. In the Amplified version of the Bible, ang sabi, in you, Abraham, all the families. Sabihin natin, families. And all the nations of the earth will be blessed. So dito makikita po natin na nais ng pamilya na pagpalain ang ating pong mga pamilya. Hindi po ba? Zig Ziglar quoted, ang sabi niya, the evidence is convincing that the better our relationship are at home, the more effective we are in our careers. In studying the millionaires in America, a picture of the typical millionaire is an individual who has worked 8 to 10 hours a day for 30 years. Pero itong key, and still married to his high school or college sweetheart. Isa lang ang asawa. One and only. Yun ang key. Matatag ang kanyang marriage. Matatag ang kanyang family. That's why in this study, natuklasan nila kapag faithful ka sa asawa mo, he will bless you. A New York executive search firm in a study of 1,365 corporate vice presidents, it was discovered that 87% or 9 out of 10 were still married to their one and only spouse. Dali lang, nililipad. And that 92% were raised into parent families. The evidence is overwhelming that the family is the strength and foundation of society. Strengthen your family. Strengthen your family ties, and you'll enhance your opportunity to succeed. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ang pag-ibig within the family o magandang relasyon sa pamilya, according to this study, ang resulta nito ay matagumpay na karir. At sa pag-aaral ng mga millionaires in America, makikita na bawat isa, kaya sila nagtagumpay, ay kasal pa rin sa kanyang asawa ng matagal na panahon. Ibig sabihin, hindi po sila diborsyado. Stick to one. Sabi natin, stick to one.
At saka study na yan, natuklasan na yung kasintahan nila o jowa mula ng high school o college na kanilang napangasawa, and then they remain married, yun yung key. Para yung pamilya nila maligaya, masaya, at yung karir niya ay matagumpay. Purihin po si Lord. Ano po? At natuklasan din sa study dito, 1,365 corporate vice president, 87% or 9 out of 10 ay kasal pa rin sa kaisa-isa niyang asawa. I will repeat, kasal pa rin sa kaisa-isa niyang asawa. Ibig sabihin, faithful siya. Both ways, husband and wife. Ano po? Sapagkat ang matatag na pamilya at strong marriage, matatag na relasyon ng mag-asawa ay pundasyon ng isang matatag na lipunan at bansa. Tandaan po natin, pagpapalain ng Diyos ang ating pong mga pamilya at magiging blessing, pagpapala ang ating pong mga pamilya sa marami pong mga pamilya, sa marami pong mga tao. Kung makikita ang pag-ibig ni Kristo sa ating pong mga pamilya at marriage. Nakukuha niyo po ba? Siguro, malinaw po yon. Ano po? Sinabi ni Pablo, ang pamilya sa langit at lupa came from God. Yan ang sabi ni Pablo when he wrote a letter in Ephesians chapter 3, verse 14 and 15. Ang sabi niya, ako'y lumuluhod sa Ama na pinagmumulan ng pamilya sa langit at sa lupa. I bow my knees. Ang sabi ni Pablo, I bow my knees. Mapapansin po natin, in these verses, ang kauna-unahang hiniling ni Pablo, pagpalain ang family. Paul said, I bow my knees. Ang pagluhod, mga kapatid, while we are praying, ito po ay pagpapakababa sa paghingi ng tulong na pagpalain ng Diyos ang ating pong mga pamilya. At siya po ay nanalangin, he prayed na yung love, understanding, pagkakaunawaan sa family, yung pagiging faithful na mag-asawa, at yung pananampalataya ay mararanasan lamang kung ating pong maiintindihan ang Diyos ang pinagmulan ng pamilya sa langit at sa lupa. Purihin po si Lord. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Ang unang institution or organization na tinatag ng Diyos para ang kalooban niya ay mangyari ay hindi po gobyerno kundi ang pamilya.
what is an institution? An institution ay isang samahan o lipunan na nabuo upang makamit ang isang misyon, layunin o tunguhin. In Ephesians chapter 3, verse 14 and 15, I will read sa Ingles. For this reason, I bow my knees before the Father. And notice, from whom every family in heaven and on earth is named. Barb Miller, he quoted, lahat po tayo, everyone needs 3 homes. Ano po yung 3 tahanan natin na yan? Na dapat meron po tayo, ito pong 3 tahanang ito, nilikha ng Diyos. Para tayo ay pagpalain. Una, kailangan meron tayong a family home. Pangalawa, yung pamilya natin, yung local church, a church home, CHTM family. And then thirdly, a heavenly home. Yung tahanan po natin sa langit. At si Jesus Christ is the key to all 3. So itong tahanan ito, na nilikha ng Diyos, ay yung tahanan, una, yung ating mga pamilya. Pangalawa, yung simbahan na kung saan naglilingkod tayo kay Kristo, ito nga yung CHTM family. Kaya maging faithful tayo. Suportahan natin itong simbahang ito. Pangatlo, of course, for all eternity, titira tayo sa tahanan natin in heaven. Ang panalangin po natin, ang prayer ko po, ang ating mga pamilya, ang aking pamilya, ay kasama kong sumamba sa simbahan ng CHTM. Gaya ng sinabi ni Joshua, as for me and my house, magsisimba kami, sasamba, and we will serve the Lord. At maninirahan kami for all eternity in heaven, kasama ang ating pong mga pamilya. Yan po ang ating desire. Yan po ang ating prayer. Na hindi lang dito sa mundo, makasama natin ang ating mga pamilya, kundi throughout all eternity in heaven. With Jesus. Hindi po ba? Gusto niyo po ba yon? Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya kailangan natin, everyone, tayong lahat, kailangan natin yung 3 tahanang ito. Una, we need an earthly home. Ito po yung ating mga pamilya. At yung pamilya na yan, na kinabibilangan natin, ay a home filled with joy, happiness, and blessings. Yan po yung kalooban ni Lord sa ating pamilya. I will read in the book of Psalm chapter 128, beginning with verse 3 hanggang verse 6. Ganito ang sabi ng Bible. Ito yung picture ng isang pinagpala
masayang pamilya. Ang sabi rito, ang asawa mo ay magiging gaya na mabungang puno ng ubas sa loob ng iyong tahanan. At ang anak mo ay magiging gaya ng mga puno ng ulibo sa palibot ng iyong hapag-kainan. Verse 4, narito, ang taong may takot sa Panginoon ay pagpapalain ng ganito. And verse 5, pagpapalain ka ng Panginoon mula sa Zion. Ang kaunlaran ng Jerusalem ay iyon nawang makikita sa lahat ng araw ng iyong buhay. Ang mga anak ng iyong mga anak, ibig sabihin ng iyong mga apo. Notice, 3 generation, pagpapalain ni Lord. Ang mga anak ng iyong mga anak ay iyon nawang mamasdan, mapa sa Israel nawa ang kapayapaan. Notice, yung blessing, yung pagpapala ni Lord. Ang sabi in verse 3, actually verse 3, Verse 3, ang ating asawa, ito yung picture ng isang masayang pamilya, punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pagpapatawad. Una, ang ating asawa, o yung marriage natin ay mabunga gaya ng puno ng ubas. Sa Bible, mga kapatid, ang ubas ay simbolo ng pagpapala, probisyon, at probisyon ng Diyos. Makikita ang bunga ng Espiritu. Mababasa natin yan in Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Kaya masaya ang kanilang marriage, kaya pinagpala ng Diyos ang husband and wife sapagkat makikita yung fruit of the Spirit sa kanila pong mga buhay. Ano po yun? Makikita ang pag-ibig. Makikita ang kagalakan. Makikita ang kapayapaan. Ibig sabihin kahit may mga problema sa kanilang family, sa kanilang buhay, sa kanilang marriage, yung blessing ni Lord dumadaloy sa kanilang marriage. Sapagkat binago sila ni Kristo. Makikita yung katiyagaan, kagandahang loob, kabutihan. At ito, yung susunod, importante ito, katapatan, faithfulness. Kailangan maging faithful tayo sa ating mga kapartner. Amen. Huwag ka na pupunta sa mga biglang liko. Faithful tayo, kailangan. Sapagkat mababasa natin yung konteksto ng Psalm 128, pagka hindi tayo naging faithful sa ating mga partner, affected yung ating mga anak, affected yung ating mga apo, affected yung ating mga angkan. Di mo ba? Ayun yung context, itong Psalm 128. Ano po? Ang mag-asawa ay magiging maligaya at pagpapalain ng Diyos. At dahil nakita si Kristo sa ating marriage, automatic, susunod, ibibless ni Lord yung ating mga anak. Anong sabi? Actually, verse 3 ito. Ang sabi rito, ang ating mga anak ay magiging gaya ng puno ng ulibo. Ano po ba yung ulibo?
olive oil, symbol ng Holy Spirit. Ang olibo ay simbolo ng pagpapala ng Diyos again sa ating mga anak. Simbolo ito ng kapayapaan at pagkakasundo. Purihin po si Lord. And then next, pinagpala yung marriage dahil binago sila ni Kristo. And then pinagpala yung kanilang mga anak. Binago rin ni Kristo yung kanilang mga anak. Ano ho? And then, ang sabi in Psalm 128 verse 6, kasamang pinagpala yung, ang sabi dito, ang anak ng iyong mga anak. Ibig sabihin, yung ating pong mga apo. Nakita nyo yung blessing ni Lord? Ay iyong mamamasdan. Ang mga apo ay mga pagpapalang galing kay Lord. Ang sabi ng Bible, sila ay pagpapalain, magiging pagpapala sa iyo. Magiging pagpapala sa kanilang mga magulang, magiging pagpapala sa kanilang mga lolo at lola. God promised that we will enjoy the blessing of having grandchildren. Purihin po si Lord, napakabuti niya. Now, ano po ba reason bakit pinagpala yung marriage? No? Pinagpala yung mga anak? Pagka sinabing pagpapala, hindi lang yung material blessing. Yung material blessing, maliit na bahagi lang yung blessing ni Lord. Yung pagpapala na tinutukoy dito, una sa lahat, yung mga member ng ating mga pamilya, nakakilala kay Kristo. Nabago ang kanilang mga karakter. Amen? Yun po yung pagpapala. Ano ho? At ang sabi dito, ano reason bakit pinagpala yung mag-asawa, yung mga anak, yung mga apo, at yung angkan? Ang sabi sa Bible, 1,000 generation yung blessing 1,000 henerasyon. Di ba? In the book of Exodus, yan ang sabi, 1,000 generation. Anong reason? Bakit pinagpala? Itong reason, nasa verse 4, ang taong may takot sa Panginoon ay pagpapalain ng ganito. Pagpapalain, ibig sabihin, yung kanyang marriage, magiging intact. Ano ho? Pagpapalain yung kanilang mga anak, pagpapalain yung kanilang mga apo at yung kanilang mga angkan. Of course, yung pagpapala na tinutukoy ng Bible, pagbabago ng buhay kay Kristo. And of course, pagpapalain din tayo in our finances. Hindi po ba, mga kapatid? In verse 4, yung taong may takot sa Panginoon o yung mag-asawang may takot sa Panginoon ay pinagpapala sa Bible. Ibig sabihin, yung mga taong may takot sa Panginoon, sila ay sumusunod sa Diyos at lumalayo sa kasalanan. Ulitin ko po, importante ito. Yung mga taong dinescribe ng Bible na may fear of the Lord, may takot sa Panginoon, sila po yung mga taong sumusunod sa Diyos. At dahil sumusunod sila sa Diyos, lumalayo sila sa kasalanan. Amen. Nasabit. At in context, yung konteksto ng Psalm 128, because of the love of God, una sa mag-asawa, dadaloy ang pag-ibig at pagpapala ng Diyos sa kanilang mga anak, sa kanilang mga apo, at sa kanilang angkan. Amen. Purihin po si Lord.
We need an earthly home filled with the love of God. That's why in Ephesians chapter 5 verse 25, ito ang admonition ni Pablo. Ano ho ang sabi dito? Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Ba't kaya lalaki? Kasi most of the time, yung lalaki, madaling mayakag ng barkada. Di ba? Pero ngayon, pati babae, mabarkada na rin eh. Kaya sabi dito, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Ibig sabihin ng ibigin, most important, kasama ron yung pinaka-importante, maging faithful ka. Maging tapat ka sa asawa mo. Huwag ka nang titingin sa ibang babae. Ayan, sabi rito, gaya ni Kristo, na umibig sa iglesia at binigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. There was an opera singer by the name of Jenny Lind. Sikat siyang opera singer from Sweden. Sa ganda ng kanyang tinig, tinawag siyang the Swedish Nightingale and world's sweetest singer. Nang nag-concert siya sa Amerika noong 1950s, 93 times, nag-concert siya, kumita yung kanyang concert noon, noong 1800, matagal na panahon na, lahat ng sikat niyang awit habang kinakanta niya ang lahat ng kanyang sikat na awit, napansin niya yung mga tao malungkot. Parang walang gana. Hindi pumapalakpak, matipid yung palakpak. Pero nag-iba yung atmosphere doon sa concert. Nang kinanta niya, inawit niya, itong awiting Home, Sweet Home. Yung kantang ito, ang kwento ng kantang ito ay tungkol sa isang tatay o nanay na nalayo sa pamilya. At dahil malayo siya sa kanyang pamilya, labis siyang nalungkot. Siya ay na-homesick. Kapares ko, nung nagpunta ako sa Japan, nung kasama ko sila, inaanak na Lalaine. 1998, 10 days kami doon. Sarap ng mga pagkain namin, libre lahat. Binigyan pa kami ng 3 lapad ng host namin, mga Hapon, si Pastor Tanaka. Nilibot kami. Nako, doon sa Japan, ang ganda ng Japan. Sumakay kami sa bullet train. Siguro mula rito hanggang Cagayan, kinuha lang ata ng 1 oras mahigit bullet train. Pero alam niyo po, habang ako ay nandoon sa ika-30th floor ng building. Ako yung ata yun, hindi ko alam. Si Sally, kasama ko rin dito, sila Sally, sila Joel. Very memorable yung Habang nandoon ako sa mahigit 30th floor, hindi ko matandaan, basta mahigit 30th floor, habang nandoon ako, na-homesick ako. 1 araw pa lang. Gusto ko nang umuwi. Naalala ko yung asawa ko, yung asawang minamahal ko. Ngayon, naglilibot na naman. Kaya laging dasal ko, Lord, I pray, makauwi siyang healthy. So habang kinakanta niya itong Home Sweet Home, habang malayo ang kwentong ito, habang yung tatay o si nanay na nalayo sa pamilya, labis siyang nalungkot, labis siyang na-homesick. Kaya ang ginawa niya, dali-dali siyang umuwi sa kanyang pamilya, sa kanyang tahanan. At doon, naranasan niya muli ang ligaya at pag-ibig sa kanyang pamilya. Purihin po si Lord. Happy po ba tayo sa ating pamilya? Amen?
Again, palakpakan natin si Lord. At habang inaawit ni Jenny Lynn ditong awiting home, sweet home, hindi mapigil ng mga nanonood ang kanilang emosyon, sila po ay nag-iyakan. At pagkatapos ng awitin, ang mga pader ng building na kung saan dinadaos ang concert ay halos umuga sa palakpakan ng mga tao. Next to God, wala nang papantay sa isang pamilyang puno ng pagmamahalan, pag-uunawaan, at pag-ibig. Do you agree with that? Amen. Purihin po si Lord. Yung pamilyang ito, yung ating tahanan, mga kapatid, ay kailangan mapuno yan ng kapayapaan. Pagka sinabing kapayapaan, hindi ibig sabihin na wala na tayong problem. Ang ibig sabihin ng kapayapaan sa Bible, kahit may problema ka, mapayapa ka. Dahil nagtitiwala ka kay Lord. Nakuha niyo po ba? Ayan sabi sa Efeso chapter 3 verse 19, mga lalaki na naman. Gawin naman natin, mga babae at lalaki. Ayan. Ibigin ninyo ang inyong asawa. Huwag kayong magiging mapait sa kanila. Ibig sabihin ng mapait, huwag niyong sasaktan sila, huwag niyong sasaktan ang kanilang damdamin, maging faithful ka sa kanila, maging tapat, at magpatawad ka kung nagkakasala ang asawa mo. Pagkat wala naman perfect Di ba? May mga pagkakataon, lumiligwak yung sabaw. Nagkakamali tayo. At sa ganung mga pagkakataon, kailangan natin magpatawad. Sapagkat tayo, wala namang perfect na mag-asawa. Di ba? Pero kailangan yung pag-ibig. Kasama dun sa love, yung pagpapatawad. Di ba? Nakuha niyo po ba natin, mga kapatid? Naalala ko, when I was in kinder, tagal na panahon na yun, 5 years old ako. Ay, ako 65 na. 60 years ago pala. Naalala ko yung aking teacher nung ako'y kinder. Lagi niya kinakanta yung isang awitin tungkol sa mapayapa at puno ng pag-ibig na pamilya. Ito yung lyrics Siguro narinig niyo na itong kinanta ko. Ito yung lyrics. Sabi rito, oh, give me a home where the buffalo roam, where the deer and the antelope play. And notice ito, importante ito. Where seldom is heard a discouraging word. Ibig sabihin, nandun yung pagmamahalan. Makikita mo sa mga conversation nila. Di ba? And the skies are not cloudy all day. In Ephesians chapter 6 verse 4, ito naman ang sabi sa ating mga magulang, sa mga lolo. Sabi dito, mga magulang, huwag ibuyo sa paghihimagsik ang inyong anak dahil sa labis na higpit. Palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Ibig sabihin nito, yung mag-asawa, kailangan makita si Kristo sa kanilang buhay. Maging role model. Sapagkat yung ating mga anak, tinitingnan nila tayo. Tinitingnan nila tayo. Susunod, why we need an earthly home. Yung earthly home na yan, yung ating mga pamilya, kailangan filled with the presence of God. In Luke chapter 10, verse 38,
Notice, ano ho, ang sabi dito, si Kristo at kanyang mga alagad nagpatuloy sa paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Notice, malugod silang tinanggap sa tahanan ni na Marta. So kailangan natin si Jesus. Kailangan natin na si Kristo, hindi lang natin visitor, kundi residente ng ating pamilya. Notice itong Luke chapter 10, verse 38. A pastor visited a mother na member na kanyang simbahan. And while visiting, yung bata, yung anak ng member niya, yung nagbukas ng pinto. At ang sabi sa kanya, Pastor, hindi mo makakausap si nanay. Nagpe-pray siya from 9 to 10. Isang oras siyang nagpe-pray every day. O naghintay yung pastor ng 40 minutes pa. At nang matapos ito, nakita ng pastor sa ina yung glory ni Jesus. At nadama ng pastor yung presence ng Diyos sa pamilyang iyon. Ito ang dahilan kung bakit yung dalawang anak ng praying mother na ito ay naging mga pastor at yung isang anak niyang babae naging missionary. Siya po ay si Susana Wesley. Meron siyang 17 anak. 17 anak. Every day, pinagpe-pray niya. Isang oras, yung kanyang mga anak. Pinagpe-pray niyo ba yung mga anak natin? Ano ho? Alam niyo po ako, hindi ako nagmamayabang, kundi halos morning hanggang minsan sa umaga, minsan sa gabi, iniisa-isa ko yan. Yung mga anak ko. Sasabihin ko, Lord, cover my wife, pati asawa ko, cover my wife. Iniisa-isa ko yan, Si Alvin, si Al, si Joy, si Timothy, si Jeka, si Anton, si Andres, si Sio, si JB, yung aking mga manugang. Lahat yan, pinagpe-pray ko. Lord, cover them with the blood of Jesus. Pagpalain mo sila. Umaga. And then sa hapon, pagpe-pray ko na naman. Kahit na antok ako, kahit na pagod ako, kahit na nakahiga ako, sabi ko, Lord, cover them with the blood of Jesus. Isa-isahin ko yan. Itong si Susana Wesley, ganon yung kanyang ginawa, praying mother, yung kanyang anak, si John at Charles Wesley, ginamit ng Diyos na upang magkaroon ng revival sa Europa at Amerika. Maraming nakakilala kay Kristo. Noong mga panahon na yon, mga kapatid, kasi yung Inglaterra ay hiwalay sa mainland Europe. Island dito nakahiwalay sa Europa, yung Inglaterra. Yung United Kingdom. Noong mga panahon na yon, mga kapatid, merong revolusyon sa France. Ang daming namatay. Pero sa Inglaterra, naging mapayapa. Hindi kaya ang dahilan ay because itong praying mother na ito, na-save yung England sa revolution, sa giyera, because of this praying mother, at yung kanyang mga anak, si John Charles Wesley, ginamit ng Diyos, para magkaroon ng revival sa Inglaterra, sa United Kingdom. Nagkaroon ng revival. Nagkaroon ng pagbabago. Kung hindi ganon, baka yung revolusyon, umabot sa kanila at maraming namatay. Amen. Importante. Yung family. Importante yung pamilya. Susunod, mga kapatid. So yung una, kailangan meron tayong pamilya, tahanan na punong-puno ng pag-ibig, pag-uunawaan, pagmamahalan. Pangalawa,
na kailangan natin, mga kapatid, ano ho, our church family, we need a church home. Ito ang sabi ni Efeso chapter 2 verse 19. Ephesians chapter 2 verse 19. Wala pala dyan sa PowerPoint. Ang sabi dito, ang sabi ni Pablo, hindi kayo dayuhan, hindi kayo mga foreigner, hindi kayo mga banyaga, kayo yung mga banal, nakaanib ng pamilya ng Diyos. Tinayo sa saligan, nilagay ng mga apostol at mga propeta, si Kristo ang cornerstone, siya ang batong panulok. Ang simbahan, mga kapatid, ay tinatag ng Diyos upang lumago ang ating pananampalataya kay Kristo. Kaya kailangan committed tayo sa CHTM family. Ang CHTM family, ito yung lokal na simbahan na kung saan tinawag tayo ng Diyos na maglingkod. Ito ay ating tahanan. Sabihin natin, ang CHTM family, naiya ata kayo, ay tahanan natin. Ayan, palakpakan nyo nga si Lord. Again, inutos ng Diyos na suportahan natin, mahalin natin ang simbahang ito. Malapit na tayong mag 40 years, yung anniversary. Tagal na ng CHTM. We build our local church, CHTM family, by serving. Maglilingkod tayo rito. So, suportahan natin. Paano tayo maglilingkod? Ito, ginagawa na natin eh. Supporting our local church can be done through regular financial contribution. Suportahan natin in our finances. Attending services, magsimba tayo. Dumalo tayo ng mga Sunday services, prayer meeting, promoting yung activities ng simbahan, serving in leadership. Tinawag kami as pastors. And sharing your talents. Lahat tayo may mga talento, mga kapatid. Notice, pagka tayo, walang part sa ministry, mapapansin nyo? Pagka yung mga talento natin, hindi natin ginagamit sa gawain ng Diyos, mapapansin nyo? Sigurado, kapatid, manlalamig ka. Hindi ka nagpa-function eh. May talento tayo, yung talent natin, hindi natin ginagamit. Di ba? Remember the parable of the talents? Yung talento niya, hindi niya ginamit. Yung talento niya, dun sa parable of the talents, ano nangyari? Nagalit si Lord sa kanya eh. Bakit di mo ginamit ng talento mo? Nagalit si Lord eh. Di ba? Kung babasahin niyo yung parable of the talents. We are to support our pastors. Ito, importante ito. Hindi ko pastor ako kasi 65 na ako. Ilang panahon na lang, iba na magiging pastor dito. We are to support our pastors and leaders. Paano? By obeying, respecting them. Irespeto po natin ang ating mga pastor. We honor them, our pastors. And praying for them. Di ba? Bakit? Kasi pagka bumagsak ang pastor, bagsak ang simbahan. Nakuha niyo po ba? Pagka kami bumagsak, mga kapatid, bagsak ang CHTM. Of course, may papalit naman sa atin sa amin Pero importante, suportahan natin yung ating mga pastor. Again, sinasabi ko ito, hindi ko ako pastor kasi more than 35 years na ako naglingkod dito sa CHTM. Iniwanan ko ang aking trabaho iniwanan ko. Ito na yung buhay ko. Iniwanan ko yung karir ko sa bangko. Dapat sana laki ng pensyon ko. Ngayon, maliit na lang. Kasi ilang taon lang ako naglingkod. Pinutol ko dahil naglingkod ako dito.
Yung mga kasama ko, lalaki ng pensyon kasi ang tagal nila sa bangko. Mga pensyon nila, 40,000, 50,000. Ang lalaki ng pensyon. Anyway, hindi naman maikukumpara yung blessing ni Lord na dito sa aking paglilingkod, dito sa CHTM. Hindi maikukumpara yan. We engage in church activities, Bible studies, evangelism, discipleship, joining the worship team, volunteers as Sunday school teachers for kids to strengthen your connection and support. And while serving, our motive in serving is love. Loving God, loving people. Ano po? Hindi ko na babasahin. Alam niyo na yung verse na yan. At may 5 character traits ang mga Kristiyano while we are serving. Ano yon? Guide sa atin ito. Napakadaling tandaan. Tinawag tayong saints for their holiness in Christ. Kailangan mamuhay tayo ng banal. Pangalawa, tinawag tayong believers for our faith dahil sa ating pananampalataya. Tinawag tayong witnesses for our testimony. Tinawag tayong disipulo for our knowledge. Sa Bible, student tayo Ibig sabihin ng disciple, estudyante ni Kristo, follower ni Kristo. Yun po ibig sabihin ng disciples. And brethren or brothers, for our love for each other. Kailangan makita sa atin yung pag-ibig ni Kristo. Makita yung forgiveness, pagpapatawad sa bawat isa. Kaya nga tinawag tayong brothers. Kaya tinatawag natin yung ating kapatid na brothers, brethren. Ibig sabihin ng word na yan, mahal natin sila. Purihin po si Lord. At pangatlo na ating tahanan. So yung unang tahanan natin, yung ating family. Pangalawa, yung ating simbahan. Pangatlo, na kailangan natin ay yung we need a heavenly home. Yung buhay na ito sa lupa, hindi po ito permanente. Pero habang nandito tayo, maglingkod tayo para na sa ganon, kung tulay tayong sumampalataya kay Kristo, may assurance si Lord. Natitira tayo sa heaven. Di po ba? Yung tahanan ito sa langit ay isang tahanan na ang nag-prepare, ang arkitekto, ang civil engineer, ang contractor ay si Kristo. It is a place, heaven is a place prepared by Jesus. Notice, ang sabi in John chapter 14 verse 2, ang sabi ni Kristo, sinabi niya ito 2,000 years ago. Ang sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Ako ay paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. 2,000 years ago, sinabi niya ito. Ibig sabihin, yung bahay natin sa heaven, sa langit, 2,000 years under construction. 2,000 years. Hanggang ngayon, hindi pa natatapos. Napakagandang bahay naman yan. Napakalaking bahay naman yan. 2,000 years. Pero malapit nang matapos. Kasi darating na si Kristo. Niyahanda na niya yung ating tirahan na yan. Yung tirahan natin sa langit ay napakalaki yung tahanan natin na yan sa langit. It is an enormous place. A big place. A huge place. Ang sabi ng Biblia ganito, in Revelation chapter 21, verse 16, when the Apostle John saw our heavenly home, ang sabi niya, parisukat ng lungsod, it is a city. Square. Hugis cube cube. Kung ano ang haba, siya ring luwang. Sinukat ng anghel ang lungsod. Notice kung gaano kalaki itong city na ito. 2,400 kilometers ang haba. Mas mahaba pa sa
Pilipinas, from Apari, from Batanes to Hulo. Mga wala pang 1,000 kilometers yan eh. 2,400 kilometers ang haba ng city na ito. At ang luwang, ibig sabihin ng luwang, 2,400 kilometers din. 2,400 kilometers, 2,400 kilometers, square eh, and cube eh. At ang taas ay gayon din. 2,400 kilometers. Gusto niyo bang tumira sa ganyang mansyon? Actually, hindi. Higit pa ito sa mansyon eh. Kung ang taas nito nung gusali ay 2,400 kilometers at kung ang bawat palapag ay 12 feet, 5'6". So, 12 feet. Mga ganyan, ano? Kung 2,400 kilometers ang taas ng bahay natin sa langit, kung 12 feet bawat palapag, ibig sabihin, katumbas ito ng 600,000 story building. Can you imagine that? 600 katumbas, approximate ito 600,000 story building. Yung pinakamataas kong napuntahan yung Tokyo Tower Yung, ang taas nun Pagka nandun ka, halos, tanong mo yung buong Tokyo. Ang laki ng Tokyo. Yung population ng Tokyo, more than 20 million. Malaki pa sa Metro Manila yan. Ano po? Imagine, gaano kalaki ito? Yung tahanan natin ito. Sa susunod, pag-aaralan natin ng detalye itong ating tahanan ito. Made of gold. Made of precious stones. Itong tahanan natin ito. At alam niyo po ba, kung ikaw ay nasa layong 5,000 miles, approximately distance ng Israel sa Philippines, kung nandito ka sa Pilipinas. Kasi itong tahanan natin ito sa langit, New Jerusalem, matutupad yung prayer ng Thy kingdom come, Thy kingdom come. Ang mangyayari, di ba ang prayer natin, Lord, gusto ko mapunta sa langit. In the eternal ages, pagkatapos ng millennial reign ni Jesus Christ, yung 1,000 taon paghahari ni Kristo, bababa yung langit sa lupa. Iyon ang nakita ni John Nakita niya yung bagong Jerusalem. A city constructed, made by God. Nakita ni Apostle John, bumababa from heaven. At it is a floating city above Jerusalem, above Israel. Floating city ito. At kung ikaw ay nasa Pilipinas, at itong New Jerusalem, 5,000 miles ang distansya, approximate distance ng Israel sa Pilipinas, kasi nandun ito sa tapat ng city ng Jerusalem sa Israel, makikita mo ang langit, ang New Jerusalem, from Balanga na 130 times kasing laki ng buwan. Ganun kalaki. Ganun kalaki yung tahanan natin ito. At ang sabi ng isang Bible scholar, ang pwede daw tumira dito, it could hold 100,000 millions or about 70 times the population of the earth. Ano ba population ng mundo? 8 billion, 70 times. So, maluwang itong garden mo, kapatid. Yung kitchen mo, maluwang. Baka yung kitchen ni Leia ay kasing laki ng Balanga. O yung kitchen.
Ano ho? At yung kotse mo lumilipad. Actually, tayo lumilipad kasi may glorified body na tayo by the time, ano ho. Now, this place, our heavenly home, tatapos na po tayo, ano ho. It is a happy place. Revelation chapter 21 verse 4, ang sabi rito, papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, lungkot, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Kaya kailangan siguraduhin natin na tumira tayo dito sa ating heavenly home. Kailangan surrender na natin talaga yung buhay natin kay Kristo at sumunod tayo. Ano po? Sapagkat we will live there for eternity. Walang hanggan, natitira tayo doon. Dito sa lupa, ano ho? Maikli ang buhay dito Si Pastor Maki ng JIL, 52, 53, na heart attack, patay. Buti na lang, naglingkod siya kay Lord. Nasa heaven siya ngayon. Ano po? Paano kung wala si Kristo sa buhay mo? Instead of our eternal home in heaven, ay eternal punishment in hell. Dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Kaya kailangan siguraduhin natin, diyan tayo mapunta. Sayang naman, ang ganda. Di ba? We will live there for eternity. Revelation chapter 22 verse 5. Sabi dito, hindi na magkakaroon ng gabi. Hindi kailangan ng liwanag ng ilawan ni ng liwanag ng araw. Ang Panginoong Diyos ang magbibigay ng liwanag. So, si Jesus, si Lord, yung kanyang glory, yung kanyang liwanag, magliliwanag sa buong mundo. Magliliwanag sa buong universe. Magliliwanag sa langit at lupa. Pero sinabi dito, hindi na kailangan ang liwanag ng araw o buwan o anumang liwanag. Pero meron pa ding buwan, meron pa ding araw, kaya lang si Jesus will outshine them. Parang kukuti-kutitap na lamang yung liwanag ng araw at ng buwan kasi si Jesus napakaliwanag. Si Kristo. Ano po? And lastly, it is a place where God's presence is fully realized. Ang sabi dito in 1 John chapter 3 verse 2, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahahayag kung maging ano tayo. Malalaman natin kung siya'y mahayag at the rapture ng simbahan. Siya'y magiging katulad natin. Si Kristo, pagka nakita natin at the rapture of the church, o kaya kinuha na tayo ni Lord, makikita mo siya, mukhaan. Kapatid, mapapansin mo, kamukha mo pala. Kamukha mo pala. Sabi dito, tayo'y magiging tulad niya. Sapagkat siya'y ating makikita. And last verse in Revelation chapter 21 verse 3, ang sabi dito, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, masdan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa mga tao. Sila'y titirang kasama nila, sila'y magiging bayan nila, ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. Ang titira lang doon, mga kapatid, yung lahat ng mga taong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas na kanilang buhay, nagsuko ng kanilang buhay sa Panginoon, pinagsisihan yung kanilang mga kasalanan, lumayo sa kanilang mga kasalanan, sapagkat yun ang resulta, doon mo makikita na sila ay nanampalataya talaga kay Kristo, tinalikuran nila ang kanilang mga kasalanan. Yun yung fruit ng ating salvation. Pero hindi tayo maliligtas sa mabubuting gawa, resulta lang yan
Yun yung proof na ikaw ay tunay na nakakilala kay Kristo. Ang sabi dito sa Bible, ang Diyos mismo makakasama nila at siya magiging Diyos nila at titira tayo sa ating tahanan sa langit for all eternity. Purihin po si Lord. Palakpakan natin si Lord. Amen. Napakabuti niya. At tayo po ay manalangin sa umagang ito. Amen. Napakabuti ng Diyos. Let's pray. Tayo po tumayo. Salamat, Panginoon. At dalangin namin. Ito ay mayroon kami sa aming mga buhay. Isang tahanan, aming pamilya, punong-puno ng pag-ibig ni Kristo. Pangalawang tahanan namin, ang lokal na simbahan ng CHTM na kung saan matapat kaming maglilingkod. Magsiserve kami dito sa simbahang ito. Magiging faithful kami sa simbahang ito. Susuportahan namin ang mga gawain ng simbahang ito. At yung tahanan namin dito sa lupa, kasama naming maglilingkod, kasama namin magsisimba ang aming mga anak, ang aming asawa, ang aming mga anak, ang aming mga apo, ang aming sambayanan. Sama-sama kami magsisimba sa CHTM family sapagkat pamilya namin ito. At Panginoon, kapag kami ay tinawag mo na, ang hiling namin kung ikaw darating sa aming panahon, sa rapture ng simbahan, sasalubungin ka namin. We shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye. The trumpet of God will sound, and that we that are alive shall be caught up together in the cloud to be with the Lord. Sasalubungin ka namin sa langit, Panginoon, sa himpapawid, at makakasama ka namin nang walang hanggan, Panginoon, never to be separated again. Salamat po sa walang hanggang buhay. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Purihin ka, pagpalain mo nga po ang bawat isa. Dalangin namin sa iyo ang mag-asawa maging faithful sa bawat isa. Ibigin namin ang aming mga asawa, mahalin namin ang aming mga asawa, Lord, sapagkat yan ang utos mo. Yan ang command mo sa amin para nang sa ganon, yung pagpapala, yung blessing, dumaloy sa mag-asawa, dumaloy sa aming mga anak, dumaloy sa aming mga apo, dumaloy sa aming pong mga angkan. Salamat po. At of course, ang mga pamilya ay hindi immune sa problema. Ang mag-asawa hindi immune sa problema. Ngunit Lord, nananampalataya kami. Ano man ang aming sitwasyon ngayon, single parent man, o ano man, may pangako ka pa rin sa amin. Ang pangako mo, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Susustain mo ang mga kapatid namin na single parent. Pagpalain mo nga po ang bawat isa. Gabayan mo kami at pagpalain, napakabuti mo. At lahat po ng ito, inihingi na nga po namin sa ngalan ni Jesucristo, aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat po ay magsasabi ng Amen at Amen. Palakpakan natin si Lord. Nahiya ko po lahat ng tumayo upang sa ating pagkakalip sa ating Panginoon Diyos.
Magsadali po tayong lahat, mga kapatid. Panginoon namin Diyos, papulit pa sa lahat po sa umagang itong pinagkalabos sa amin. Po makaparinig po ng iyong mabuting salita, Panginoon. Salamat din po, Lord God, salamat sa mga mensaheng pinarating mo sa umagang ito, sa aming pamilya, upang aming pagmamahal sa bawat isa ay may sa pamumuhay po namin. Salamat din po, Lord God, sa mga biyaya at kalakasan ng Panginoon. Pinagkakalob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa kaming mga anak, sa mga buhay, Panginoon, na patuloy pinagkakalob sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Kasi kabayo niyo sa amin sa mga unang pangangailangan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Panginoon, muli, tinataas po namin ang bawat isa na narito sa iyong harapan. Lalokaban niya ng banal na Espiritu, ang aming pamilya, aming mga buhay, sa mga unang pangangailangan. Panginoon, ang lahat po ng aming nasa lupa, Panginoon, ay galing sa inyo, Panginoon. Natapos lamang po na ibalik namin sa inyo ang lahat ng ito na may pangangal pa po, Panginoon. Kaya ang aming mga buhay, kalakasan na binigkalubong sa amin, ay aming binabalik at pinapasalamat sa inyo, Panginoon. Kaya lahat po ng aming mga pinaghirapan, aming mga magkukulang sa inyo, Panginoon, ay hindi po napatawagan. Kaya po lahat ng langit ito, Panginoon, ay binabalik at aming pinapasalamat sa mga tabis na pangalan ng Panginoon si Jesus. Amen and amen. Praise God. Yung pala. Dako lang po tayo sa mga ilang announcements po bago po tayo mag-closing prayer. Again po, we encourage everyone to join us sa ating prayer meeting po every Wednesday, 6:30 p.m. dito po sa BDF Church. And then, yung ating worship service ay Sunday, meron po dito, meron din po sa KADE, at meron din po tayo live feed po sa ating Facebook, Christ Harvest Tabernacle Ministries. Okay po, next po. Ayan, yung gawain po ng mga kalalakihan ay every Saturday, 6:30 a.m. Makipag-coordinate na lang po tayo sa ating mga katatayan kung saan po yung kanilang gawain sapagkat po minsan po sila po ay lumalabas at naggagala. Ayun din po. Gayun din po sa mga kababaihan po, every Saturday din po sila. Hapon naman po sila 2:30 p.m. Makipag-coordinate na din po tayo kala Ninang Aida. Next Saturday po ay dito po sa BDF Church daw po. Okay po? Sunod po, ang ating worship team, every Saturday po, ay tumatanggap pa rin po kami sa mga gusto pong maging bahagi ng music team, mag-train. Sabi nga po ni Pastor kanina sa message, di po ba, yung pinagkaloob sa atin na talento, ay wag po nating sayangin. Di po ba? Kailangan po nating gamitin para po sa glory ng ating Panginoon. Okay po, next po. Yan. So sabay po ng ating Sunday service, meron din po yung mga children's na nagkaklase po sila dun po sa ating room, Sunday school room. So, yung mga anak po natin na maliliit, pwede po natin silang dalhin doon kung saan meron nga po sila mga activities na ginagawa at natututo rin po sila ng salita po ng Panginoon. Okay po? Next po. Ayan. Ang ating kabataan po ay merong gawain mamaya 2:30 p.m. 2 p.m. dito po sa, hindi po 2:30 2 p.m. dito po sa BDF Church. Ito po ay pre-camp gathering. So we encourage po everyone na sasama sa camp na dumalo po mamaya sapagkat magkakaroon po kami ng orientation. Sabihin din po namin kung ano po yung mga kailangan po nilang
dalhin at i-groupings na rin po sila. Again po, kung meron pa pong mga gustong humabol sa registration, pwede pa po kayong magsabi po sa amin na kung gusto nyo pong sumama pa sa ating camp. So patuloy po namin hinihingi yung panalangin po ng bawat isa na pag-pray po natin yung youth camp. Nagaganapin po sa April 17 to 19. Ito po ay sa Rulis Farm. So ang team po namin ay Stay Connected. Sa service naman po, meron pong magsa-service, pero yung sa mga magulang po, na pwede nyo pong ihatid yung mga anak nyo dun sa place. Nakikisuyo po kami na kung pwede po, ihatid nyo na po sila doon. And magpo-post naman po kami ng Google Maps po para po madali nyo pong makita. At kapag sinearch nyo rin naman po, makikita nyo rin po yung place. Kung meron po kayong mga questions regarding po sa camp, pwede po kayong makipag-coordinate po sa amin pong mga staff po. Yun lamang po at dumako na po tayo sa ating closing prayer. Amen. Praise the Lord. So tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay mananalangin pang wakas po. Amen. Yes, Lord God. Yes, O Lord Jesus, purihin ang indakilang pangalan, Ama. Salamat po, O God, that you are the author, O God of life. Lord God, the author of family, Panginoon, where you, Lord God, created Adam and Eve, Lord God, in the Garden of Eden, O God, and have the first family, Panginoon. Kaya, O God, kami ngayon, Panginoon, O God, hanggang sa panahon namin, Father God, ay dumami ng dumami ang family, Father God, na tinalaga mo, Panginoon, upang mamuhay sa mundong ito o sa earth, mapuno ang daigdig, Panginoon. Kaya, O God, Lord, ang nais mo, Panginoon, ay mga godly families, Father, kung saan, O God, ikaw nga po ang sentro. Kaya, O God, Lord, help us, O God, tulungan mo kami, Panginoon, O God, na magkaroon kami ng strong ties, strong family ties, Panginoon, lalo na, Panginoon, sa aming bansa, kung saan ito po yung pinapahalagahan, Lord God, ng Filipino, God, the Filipino values, Panginoon, O God, yung pamilya, Panginoon, yung priority. O God, so help us, Lord, God, Lord, to have a godly family, loving, O Lord God, forgiving with one another, hindi lang po sa aming mga tahanan, maging sa aming church, O God, na tinuturing po naming spiritual family, Panginoon, na kung saan ito pong pamilyang ito, mga kasama sa heavenly home. And where also ang aming pamilya, Panginoon, ay goal din po namin, syempre, Lord, na makasama diyan sa langit. Kaya, O God, Lord, maraming salamat, Panginoon, pagpapaalala mo sa amin, Panginoon, O God, na unahin namin palagi ang aming, syempre higit sa lahat ikaw at susunod ng aming mga pamilya. So help us, Lord, to love you above all and love our family, love others, O God, next to ourselves, Lord God. Salamat, Panginoon. Lord God, tulungan mo kami sa ngayong linggo na ito, Panginoon, O God, sa mga darating na mga graduation, sa mga estudyante, O Lord God, sa lalalapit na bakasyon, O God, ngayong Holy Week din po, O God, ay ang aming camp. So we pray, Lord God, ang pagsama mo, Panginoon. O Lord God, sa mga gawain ito, Panginoon, Lord God, we pray, Lord, na pangunahan mo po, O Lord God, ang aming mga plano, ang aming mga activities, ang aming mga decisions, Father God, Lord. Panginoon, patuloy nga po, God, na hindi po kami umaasa sa sarili naming lakas o sa sarili naming nalalaman. Father God, we depend on you, Father God, sa wisdom na ibibigay mo sa amin, God. Because wisdom comes from you, Lord God, and all strength, O God, also comes from you. Kaya, O God, Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw po ang nagkakaloob ng lahat ng ito. Father God, ingatan mo po ang bawat isa sa amin pong pag-uwi at sa mga lakad pa namin, Panginoon, samahan mo po kami. At Lord God, balutin mo kami na yung banal na dugo na sa ganon, hindi po kami maano ng kaaway. Father God, in the name of Jesus. Yes, O God, cover us all with your holy blood, Lord Jesus.
And continue to remind us of your word, Father God, na amin pong lalakaran, Panginoon, sa araw-araw na aming buhay. Salamat po, Lord God. We continue, Lord God, to love you, to bless your name, to honor you, O Lord God, and worship you, O Lord God. Hallelujah. This we pray and ask in the mighty name of our Lord Jesus Christ, through the power of the Holy Spirit. Thank you, Lord. Amen and amen. God bless us all po. Tayo pong lahat ay magbatian. Sa iyo lahat ay magagawa, lahat makakaya, kalakasan ko ay ikaw. Walang imposible sa'yo aking nakita. Taglay mong pag-asa, ako ay nagtitiwala. Walang imposible. Jesus. Hindi aasa sa nakikita, hindi aasa sa nadarama. Ikaw lang ang lagi kong kasama. Alam ko na lahat ay makakaya. Sa iyo lahat ay magagawa, lahat makakaya. Kalakasan ko ay ikaw. Walang imposible sa iyo aking nakita. Taglay mong pag-asa, ako ay nagtitiwalang. Walang imposible. Ka Jesus, ka Jesus, ka Jesus ang tiwala ko. Ka Jesus, ka Jesus, ka Jesus ang tiwala ko. Ka Jesus, ka Jesus, ka Jesus ang tiwala ko. Ka Jesus, ka Jesus, ka Jesus ang tiwala ko. Sa iyo lahat ay magagawa, lahat makakaya. Kalakasan ko ay ikaw. Walang imposible sa iyo aking nakita. Taglay mong pag-asa, ako ay nagtitiwala. Walang imposible. Ka Jesus, ka Jesus, ka Jesus ang tiwala ko. Ka Jesus, ka Jesus, ka Jesus ang tiwala ko. Ka Jesus, ka Jesus, ka Jesus ang tiwala ko.